Deb, ano? At ito ay may kinalaman, kaibigan, sa hindi inasahang nasurpresa sila sa pagdalo ni ARMM Governor Mujib Bataman sa stakeholder pledging meeting, ano? Nasa linya po nating communication si Miss Avina Conya Gulo. Magandang hapon, Madam. Si Loy Rosario po sa DXMS Radyo Bida. Yes, magandang hapon, Loy, at sa lahat ng listeners ng DXMS Radyo Bida. Yes, ano nga yung tanong, medyo choppy. Oo. Si Governor Hataman, naimbitahan po ba ninyo sa inyo pong naturang pagpupulong o hindi po? Yes, ganito. Lahat naman ng activity namin, we always send a letter of invitation informing him the nature of the activity and then, of course, location, time, and mga ganon. So, medyo malaki-laking activity ito kahapon. It is a stakeholder pledging session involving the National Commission for Indigenous Peoples and, of course, ARMM government. So, the same, nagpadala kami ng invitation na hari nawa ay makarating siya. And then, we also have alternative na mga programa just in case wala siya or usually naman nagpapadala siya ng representative. Mm-hmm. Kahapon wala siyang mapadalang representative. So hinayaan lang namin at that. And then in the middle of the program, dumating siya. And of course, it was an honor, no? It means so much to the Lumad, to the ARM, to have the governor and the presence of the governor in such an activity. So, hindi ninyo inaasahan na dadalo siya sa kabila ng kanyang kabisihan? Of course, kasi nga sa pinagal-tagal na nagpapadala kami ng invitation sa mga programa namin, parang nakasanayan na namin na umaaring darating, umaaring hindi. So ganun po. And then to be talaga is that dalawang ahensya na pinaka-importante sa implementasyon ng project ay present kahapon. So medyo magandang nangyari yun kahapon sa ating stakeholder pledging session. Pag sinabi kasing pledging session ay doon po natin makikita kung ano yung mga commitment ng bawat ahensya sa tungo doon sa ating mga mandate sa pamayanan. So ano ang naging pangako o naging pahayag ni Governor Hataman bilang suporta doon sa mga IPs natin? Yes, sige. Ang kanyang commitment sa mga lumad sa ARM ay tuloy pa rin yung kanyang suporta. Ay siyempre, simula pa nung pag-upo niya ay talagang naramdaman naman natin yung buong suporta niya in terms of signing memorandum of agreement at saka yung pagpapadala ng representative sa ating mga meetings. And then early this year ay meron na pong pinalabas din na katugunan ng ARM na walang hadlang na maimplementa ang IPRA dito sa ARMM. Mm-hmm. So kahapon inulit niya uli yung kanyang commitment na tuloy-tuloy yung kanyang suporta na ang ito naman is really reiterating to the National Commission for Indigenous Peoples, putting a little pressure na walang magsagabal sa inyo na mag-set up ng office dito at mag-conduct ng delineation ng ancestral domain claim. Kasi under the law, you are mandated na tugunan yung ancestral domain claim ng mga lumad, yung mga Teduray, Lambangian at saka Dulangan, Manobo dito sa Maguindanao. So yun po ang ibig sabihin sa dalawang ahensya na ito ay nandyan na, nagpakita na ng suporta si Governor Hataman. Office space, pwede kayong mag-opisina mismo sa building ng Office of the Regional Governor. We will provide all the support possible na kakailanganin na mag-survey ang NCIP. So nandun naman yung ating bagong talagang commissioner for Central Mindanao, si Boy Era España. Isa po siyang Aromanon Manobo mula sa North Cotabato. And she represented naman the newly appointed chair, si Attorney Leonor Quintayo. So bilang bilang ahensya ng pamahalaan na naatasang mag-delineate, ay nandun na po nakatatak na yung kanilang commitment na itutuloy na yung claim, ancestral domain claim survey ng mga lumad.
Oho. So anong napagkasunduan? Maglalagay sila ng opisina sa mismong sa ORG? Sa opisina ng Office of the Regional Governor, kahit Aha. isang room pwede Okay. nilang maibigay doon. At hindi na kailangan na magiging sophisticated pa. So meron ng tinalagang 3 tao ang NCIP National Oho. at meron na rin tinalagang 3 tao ang armed governor na who will form the technical working group. So from there, kailangan na natin mapagtagpo itong 6 na ito at ng mga detalye. Ang IPDEB ay tuloy-tuloy na magbibigay will be the facilitating body. Kumbaga tayo ang facilitator ng 2 ahensya na ito. At least nagkaroon ng liwanag ngayon yung direksyon at mga hinahangad at pangarap ng mga IPs natin patungkol sa pag-claim nila sa ancestral domain. Yes, ang sinasabi ko is that napakalaking bagay talaga pala na mismo ang mga tao ay makarinig ng boses ng kanilang kinatawan or ng kanilang yung chief executive, boses na hindi lang sabi na nagbibigay ng kung ano-anong suporta pero nagbibigay ng direction at guidance kung anong next step na gagawin. O sige, itong gawin nyo ha, ready nyo yung MOA, ready nyo yung ganito, ganyan, i-set nyo kasi bibigay ko na yung tao. So these are specific steps that people really would be very happy to hear. Kasi kung assurance lang tapos walang concrete steps, medyo hollow din yun, no? Pero yung kahapon, specific steps po yung binigay niya sa atin na mga pronouncements. So Yun. napakalaking bagay ito and this means so much to the IP in the arm kasi nga ang banggit nga ni Governor Hataman is that ramdam ko ang inyong tinataha kasi ako rin po ay isang minority. Ay pagkakaalam natin doon, di ba siya ay isang yakan mula sa Basilan. So ramdam niya yung adhikain din ng mga lumad dito sa ARMM. Okay. Yeah, congratulations po. Alam ko nagdiriwang ngayon yung ating mga IPs kaugnay ng naturang magandang balita. Ano ho? Yes, nagdiriwang in our hearts. It's not something na high fancy celebration but the work continues, no? Tayo nagpapasalamat na mayroong mga direction na binigay na ganito at tuloy-tuloy po yung ating tatahakin dito sa adhikain ng mga lumad sa ARMM. At salamat, Loy, at napagbigyan mo kami ng pagkakataon na lang na maisahayag din sa iba na yun po, ang sinasabi ko ay malaking bagay po sa mga constituents ng ARMM na makarinig ng kanilang leader na may binibigay na konkretong steps, no? Concrete steps and concrete guidance, concrete directions. Magandang pakinggan po yun. Masaya ang mga lumad. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Avin, at congratulations po. Magandang hapon po ulit. Thank you so much and good energies to you. Yeah, okay. Pew Bagi. Mga kaibigan niyo pong narinig ang si Miss Avin Aconia Gulo, kaugnay nga po rito sa nasorpresa sila kahapon sa pagtungo ni Governor Mujib Bataman.